Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sikar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makainom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya, at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw. Ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Ako ang nagsasalita sa iyo, ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya na mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo,
kundi dahil sa narinig namin sa Kanya, nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po? Handa na ba para sa mangyayari bukas? O parang wala kayong alam na naman? O wala na naman kayong pakialam? Diba bukas, magtataas na ng gasolina? Parang wala lang, Pero sige po, patuloy natin ipagdasal na sana po ay maagang magkaroon ng kapayapaan o pag-uusap sa mga bansang involved sa nangyayaring kaguluhan dahil buong mundo naman po apektado. Kahit na medyo komportable tayo sa ating mga tahanan sa ngayon, parang COVID lang yan Unti-unti, marararamdaman natin yung epekto. Kaya maganda talaga na sa mga panahong ito. Minsan, okay din naman, Sa panahon ng Kwaresma, meron tayong mapagninilayan. Sa panahon ng Kwaresma, talagang may panahon, para talagang mapag-isipan natin ng mabuti kung ano ang mga nagiging epekto ng ating mga desisyon sa buhay. Tandaan niyo po, bawat desisyon natin, hindi lang ito tungkol sa sarili natin. Hindi lang tungkol sa kung ano ang kailangan ko, kung ano ang gusto ko, kasi meron ka rin dapat na isinasaalang-alang ang iyong pamilya, ang mga tao sa paligid mo, at ang nakakarami pa. So hindi lang ito para sa sarili. Kaya nga pinaghahandaan natin mabuti yung gagawing pagsasakripisyo, pagkamatay, pagkabuhay ni Kristo. Na po pwedeng isipin niya na lang sarili niya, wag na lang siyang mahirapan, wag na siyang mamatay, pero ang lahat ng ito ay para nga sa kaligtasan ng bawat isa. Ngayon, nasa 3 linggo na po tayo ng ating paglalakbay ng ating 40 araw na paghahanda. Kung maalala po ninyo, nung unang linggo, sabi ko po, di ba, last Sunday ay bawat linggo, tayo po ay inaanyayahan na sumama kay Kristo dahil sa bawat linggo rin ay meron tayong dapat na natututunan mula sa karanasan ni Kristo. Nung unang linggo, dinala tayo sa disyerto, sa ilang, kung saan doon ay siya ay tinukso-tukso ng demonyo. Sabi nga siya ay nag-ayuno ng 40 araw, 40 gabi, at nang siya ay magutom, pumasok si Satanas at sinubukan siyang siluin, sinubukan siyang tuksuhin. Nang sa ganon, hindi niya maituloy ang balak na pag-aalay ng sarili. So, pumapasok ang demonyo sa mga kagutuman natin. Kaya kailangan na papagnilayan natin, ano ba itong mga ginagawa natin para ba matugunan ang mga kagutuman natin sa buhay? So, kailangan mong pagnilayan saan ka gutom. Kasi yun, di ba, pag gutom ang tao, talagang gagawa ka rin ng paraan para mabusog ang iyong kagutuman, mapunan ang iyong kagutuman. Noong 2 linggo naman, last Sunday, dinala naman tayo ng Panginoon sa bundok, kung saan naranasan ng mga alagad ang pagbabagong anyo ni Kristo. Nakita nila ang kaninningan ni Kristo, ang pagka-Diyos ni Kristo. At sabi ng mga alagad, di ba, dito na lang tayo. Di ba? Kasi ang sarap ng pakiramdam ng mga alagad na makita nila si Moises, si Elias, kapiling si Kristo. Pero kailangan pa rin nilang
bumaba dahil mayroong misyon na dapat gawin si Kristo. At ngayong linggong ito, tayo naman ay dinadala sa isang balon. Dito yung tagpo ng isang babaeng Samaritana at ni Kristo. Kung tutuusin po, nauna si Kristo sa balong ito. At dumarating ang Samaritana, isang babae, na kung saan ayon sa kanilang kultura, hindi dapat nakikipag-usap ang isang Samaritana sa isang Hudyo. Dahil si Kristo ay Hudyo. Pero yun ay hindi naging hadlang para kausapin ni Kristo ang babae dahil kailangan maunawaan ng babae ang kanyang karanasan. Sa isang mas mahabang kwento, ang babaeng ito ay papalit-palit ng lalaki. Pang-anim na lalaki na ang kanyang kinakasama. Hanggang sa makilala niya, makausap niya si Kristo. Si Kristo ang pangpito na lalaki sa buhay ng Samaritanang ito. Naintindihan po ba? Uy, pinag-uusapan natin para matuto tayo, no? Kasi nga, hindi ko alam po, no? Pero ang kailangan natin mapagnilayan, kasi nasa balon, ano ba ang laman ng balon? Tubig. At ipinapakilala sa atin, si Kristo ang tubig na nagbibigay ng buhay. Siya ang buhay. Kailangan natin ng tubig. Sa panahong ito na talagang painit ng painit, ay talagang maya't maya gusto natin uminom ng tubig. Pero bukod pa doon sa literal na tubig na kailangan natin, kailangan mo rin ma-identify saan ka uhaw na uhaw. Anong pangangailangan mo? Yung pagkauhaw. Kaya ibabalik ko ulit, yung babae, papalit-palit ng lalaki. Sa kung ano man ang dahilan, pero alam niyo, di ba? Bakit naghahanap tayo ng iba't ibang relasyon? Bakit pumapatol ka pa sa iba't ibang babae o sa iba't ibang lalaki? May pagkauhaw ka na gusto mong mapunan na hindi mapunan-punan kahit 1,000 babae o 1,000 lalaki pa yan. Saan ba tayo uhaw? Yun yung magandang matukoy natin eh. Kaya makikipagtagpo tayo kay Kristo at naghihintay si Kristo sa atin. Kasi pag naintindihan natin ito at marinig natin si Kristo, katulad ng karanasan ng babae, matatapos ang ating paghahanap kung ano ang papawi ng uhaw natin. Kaya maganda alam niyo, no? Hindi hinusgahan ni Kristo yung Samaritana. Kung sa atin, pag sinabi natin na, ay, pang-ilang lalaki mo na yan, pang-anim, ang sasabihin, landi-landi mo naman. Ganun tayo eh, no? Pero kay Kristo, walang panghuhusgang narinig yung babae. Kaya, nung maramdaman ng babae na ito ang pakikipag-usap niya kay Kristo, na sa simula hindi niya kilala, nagkakaroon na ng, alam mo yung napupuno na yung kanyang pakiramdam. Parang, okay. Kaya sabi sa kwento, sa isang mas mahaba, nagbago na siya. Hindi na siya bumalik doon sa lalaki. Hindi na siya bumalik sa iba pang relasyon kasi satisfied na, fulfilled na yung kanyang pangangailangan. Na, hindi ko alam, no? Kung sa atin kasi, bakit ka pumapasok sa relasyon? Eh, may pangangailangan kang malambing, may pangangailangan kang yung kailanganin, may pangangailangan kang mahalin, may pangangailangan kang, ano bang kailangan mo? Sa ka ba uhaw? Kaya marami, alam nyo, nagbababad sa kasino. Di ba? Marami pa nga senior citizen eh. Ano ang libangan? Yan, tumambay sa kasino, tumambay sa sugal. Kasi mayroong pagkauhaw. Naghahanap ng atensyon, paubos oras. Marami na uuwi sa bisyo.
Bakit? Para matakasan at naghahanap ng wala kasing umapansin. Uhaw sa atensyon. Kaya kung saan-saan tayo napapadpad, para lamang maibsan yung pagkauhaw sa kalooban natin, no, sa ating mga sarili na hindi natin matagpo-tagpuan. At sinasabi sa atin, si Kristo lang ang papawi, si Kristo lang ang pupuno ng pangangailangan natin. Kaya sana po, no, may pagdasal natin na matagpuan talaga natin si Kristo. Kasi po pwedeng nagsisimba tayo, pero hindi pa natin natatagpuan si Kristo. Bagamat magandang bagay na ito, at least, no, nandito tayo, dumadalo pa rin tayo sa misa, kaya nga ang kailangan nating hilingin din. Kasi isang biyaya din, yung pagkakataon na mabuksan ang iyong isipan, mabuksan ang iyong kalooban sa mga sinasabi ni Kristo. Kasi marami din naman, pagkatapos ng simba, babalik ka pa rin sa bisyo mo, babalik ka pa rin sa isang pamumuhay na hindi wasto. Pero tandaan niyo po, maghihintay lagi si Kristo sa atin. Iinom ka pa rin mamaya, o pwedeng magdadrugs ka pa rin mamaya, pero maghihintay pa rin si Kristo sa ating pagbabalik. Kaya nawa, no, mas maging malawak nawa ang ating isipan sa mga pangangailangan natin sa buhay na baka, no, kung saan-saan tayo napupunta, nakakalimutan natin na kay Kristo lang ang buhay na hinahanap-hanap natin. Amen? Thank you.